Pagkatapos ng NEP, ang Department of Budget and Management or DBM at ang Department of Public Works and Highways or DPWH ang naglalabas at nagpapatupad ang mga proyekto ito. Ito ng 27 contractors ng DPWH na umani nagbigay ng donasyon sa iba't ibang mga kandidato noong 2022 elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, ay maglalabas sila ng show cause order para pagpaliwanagin itong mga contractor na ito. Alam ko marami pa kami follow-up question doon sa mga tanong ng mga bossing natin. Oo nga mukhang sa akin yun eh. Correct. Ayusin natin yung audio na sasapawan yung audio ni Congressman Mike. Yes. Baka meron tayong nakaabang for report tapos naka-on yung audio niya, sumasapaw. Si Dale yan eh. Okay, Mike, kaya malinaw na. Yes. Okay. Hindi, yun lang. Tanong ko, no, alam ko marami pa kaming follow-up question doon sa mga tanong ng mga bossing namin kayo na sa StoryCon. Pero unahin ko na yun. No? May 5 pangalan na gustong isumitin ng ICI sa Office of the Ombudsman para masimulan na yung kanilang investigasyon. Ano? Okay ay makasuhan na sila. Alam ko na alam mo na kung ano yung mga pangalan na doon. Kasama na doon si dating Congressman Saldico. Meron ka pa ba mga hinihintay na pangalan based doon sa mga naging testimonya ni Gutesa? Meron pa bang kulang for you na dapat talaga bigyan ng pansin? Actually, Jovi, una sa lahat, siyempre ayoko naman pangunahan yung ICI at yung ginagawang investigasyon ng Blue Ribbon Committee kung ano yung nakikita nila mga dapat na imbestigahan. Pero ang siguro dapat, kasi naguguluhan din ng taong bayan dahil hindi nga transparent yung naging investigasyon ng Independent Commission. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa subscribe sa ating channel, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Pahiya ho, nag-alisan na ho. Ano ba nag-alisan? Yung mga... nag-alisan na yung mga... nag-pull out na. Nag-pull out na ho ang mga investor sa Pilipinas. Nasa panganib. Ano to? Nasa panganib ang ang ekonomiya, talagang mangyayari dahil hindi naman magaling ang namumuno. Walang ibang gawin kundi kuha doon, punta ng Amerika, punta ng abroad, punta ng kung saan. Pagbalik, wala. Diba? Sa Asia Summit nga, ano nakuha? Di wala. Oo. At wala naman daw, mahinang leader, sabi ni Manong Chavit. Talaga naman. At hinahanap nila si Orly Gutesa, bakit ayaw niyong palabasin? Lagi nating tanong, bakit ayaw niyong ilabas itong si Balulong sa hearing ng Blue Ribbon? Bakit si Gutesa? At doon kayo nakatuon. At pag-aaralan daw ng ombudsman na muli imbestigahan ang war on candy ni Tatay Digong. Aba. At tanong dito, bakit nakapuslit ang mga air asset ni Ko? Wala bang tagabantay? O talagang mahina ang nagbabantay dahil hawak din sa leeg na may tali? Yan ang mga balita ngayong hapon. Ano yung umpisahan natin dito? Ito na, umpisahan na natin to para magkakaalaman. Nagtatanong ang mga netizens, bakit hindi si US President Donald Trump? Bakit si US Assistant Secretary of State for East Asian and Pacific Affairs Michael De Sombre ang humarap kay BBM? Isa nga ba itong indikasyon na ayaw makausap ni US President Donald Trump si BBM? Ayon sa post ni Vanny Biernas, wala daw nakaschedule na meetings si Presidente Mandaram Bongbong, kinamang Donald Trump at si Winnie the Pooh sa APEC. Either hindi nila naisip mag-schedule or ayaw siyang kausap nung dalawa. So ang choice ay incompetence or poor leadership. Kita sa body language kung sino ang nangungumbinsi at sino ang kinukumbinsi. Obvious na unequal ang relationship na ito. Yung isa, presidente ng isang bansa at yung isa pa, assistant secretary lang. Pero kita mo sa body language kung sino ang mas mataas na mukhang nire-recognize nilang parehas. Never ko nakita si PRRD na parang mas mababa ang itsura niya katabi ang kung sino man. Kasi tama si PRRD. Presidente siya ng isang sovereign state. Nobody is higher than him except the people.
At matapos ang pag-amin ng isang dating opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas, aniya, marami na daw investors sa Pilipinas ang umatras dahil sa takot at kawalan ng tiwala sa gobyerno, bunsod ng talamak na korupsyon. Sa gitna ng issue ng korupsyon sa maanumalyang flood control projects. Ikaw ba naman investor eh? O, isusugal mo pa. Alam mo na nga wala ka ng kikitain at alam mo naman dodorobohin lang ng mga namumuno. Sa tingin nyo, itutuloy pa ito ng mga investor? Palagay ko hindi na. At hindi na sila makipagsapalaran kasi nga, wala rin naman silang makikitang kita. At hindi mag-grow, lalo na sa gantong medyo hindi maganda ang sitwasyon ng ekonomiya. Hindi lalaki, hindi gaganda. Marami ng mga investors sa Pilipinas ang nagsipag-atrasan. Ayon kay Cora Guidote, dating head ng Investors Relations Office ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Patuloy nga daw na lumiliit ang tiwala ng mga negosyante dahil nga daw sa laganap na korupsyon sa pamahalaan. Ayon nga sa kanyang naging interview ay marami na daw ang nag-pull out. Ayon pa kay Guidote, sa nakalipas na 3 taon, nagnegatibo ang net foreign direct investment sa bansa. Ibig sabihin, mas maraming kapital ang lumalabas kaysa pumapasok sa bansa. Dagdag pa ni Guidote, hindi lamang sa flood control projects at DPWH umiikot ang issue ng korupsyon. Laganap din daw ito sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. At nang matanong si Guidote kung papaano maibabalik ang tiwala ng mga investors. At ang kanyang tugon, the government has to be accountable. At sino nga ba ang accountable? Yan ay ang mga nag-approve ng GAA. At kung hindi daw ma-address kung sino-sino ang mga nag-approve ng GAA, then kailangan na magpalit ng leadership. At sa kanyang naging interview na ito, ay alam ni Guidote na babalikan siya ng Marcos administration kaya't humihingi siya ng proteksyon para sa kanyang sarili. Ayon sa kanyang post, truth can deep a blooming crisis. This interview has gone viral and has surprisingly reached my relatives in the US. Please pray for my protection. Hallelujah. We know how the incumbent can spin the narrative while doing a demo job on anyone who disagrees with theirs. Ayan na. Kaya siguro humingi siya ng protection. Baka yung pagbabalik, diba? Mahirap kasi binulgar mo na yung tama, ikaw pa yung babalikan. Isipin nyo wala na hong nangyari sa bansang Pilipinas. Lubog na. Kaya ito si Manong Chavit, panay ang pagbibigay ng mga impormasyon sa tao kung ano yung mga nangyari. Diba may kaso pala si Bong-et-ngit. Kinasuhan ng plunder case. Ano pa, Manong Chavit? Sana meron pa kaming malaman patungkol dyan sa mga ginagawa ni Bong-et-ngit na yan. At sana mapanagot din Hindi lang yung pinsan. Pati yung mga gumawa ng pandudurobo, lalong-lalo na. Kung siya man kasangkot dito, sana mapagbigyan ng taong bayan na masama sa kulungan. Kung kababayan, nagsasalita ako ngayon hindi bilang politiko, kundi bilang isang Pilipino nagmamahal sa ating bansa. Pero sa bigat ng mga nangyayari ngayon, hindi ko na kayang manahimik. Akala ko noon, asenso na talaga ang Pilipinas. Pero ito, binabagsak na naman tayo ng korupsyon. Ang taas na ang mga bilihin ngayon. Tuloy-tuloy pa ang pagbaha. At ang pinakamasama, bilyong piso ngayon ang nawawala gawa ng korupsyon ang mga proyekto panggobyerno. Itong flood control scandal ay ang pinakamalaking katiwalian na nasaksiyan ko sa buong buhay ko. 8 presidente na ang aking nasaksiyan na namuno sa bansang ito. At ngayon lang ako nakakita
ng pinakamalaking sabwatan at sistematikong pagnanakaw ng kaban ng bayan. Yun na. Lalo pang lumala ang pagbaha mula noong umupo ang ating presidente na si Bongbong Marcos Jr. Bakit? Dahil wala siyang malinaw na pambansang plano laban sa baha. Walang koordinasyon sa local government o mga governors o mayors. At wala man lang nag-counter-check kung natayo na ang mga ito o hindi at nabayaran na ito ang gobyerno bago pa lang maumpisahan. Yan. Kawawa ang ating mga magsasaka. Binabaha pa din at ang kanilang tanim dahil palpak ang flood control project sa bayan nila. Tuloy-tuloy pa rin ang malakas na pagdaloy ang baha na sumisira sa mga tahanan ng mga pamilyang Pilipino. Buong bansa natin ay nagdurusa, lalo na ang mga mahihirap. Ang administrasyon nito ay gumastos halos 500 bilyong piso para sa flood control lamang. Sabi nila may 9,800 flood control projects. Oh. Kung ganun, bakit palala ng palala ang baha? Yun. Tandaan natin, ang pera, ang ating bayan ay hindi basta-bastang nailalabas. May proseso yan. At sa dulo ng proseso, isang tao lang ang may hawak ng desisyon, ang Presidente ng Republika ng Pilipinas. Bago pa man makarating sa Kongreso ang budget, ang Pangulo muna ang nag-aproba ang lahat. Oh. Sa kanya muna dumadaan ang National Expenditure Program or NEP. Ang plano kung saan mapupunta ang bilyon-bilyon pera ng gobyerno. Pagkatapos ng NEP, ang Department of Budget and Management or DBM at ang Department of Public Works and Highways or DPWH ang naglalabas at nagpapatupad ang mga proyekto ito. Itong mga departamentong ito ay reporting direkto sa opisina ng Presidente. Hindi sila kumilos ang sarili lang. Sumusunod sila sa direksyon ng Pangulo. Kaya nung naglagay ang Kongreso at Senado ang 450 billion para sa public work at 29 billion lang ang binawas ni Marcos Jr. Nako. Ibig sabihin, inapurbahan pa rin niya ang 421 billion kasama ang sarili niyang pinsan na si Speaker Martin Romualdez. Agoy. Lahat ng mga malaking proyekto ng gobyerno, bawat flood control project, lahat yan dumaan sa opisina niya. Nako. Siya ang nag-aproba ang bawat pondo at siya ang pumipirma taon-taon sa General Appropriation Act or ang GAA na batas ang pondo ng bayan. Kaya alam niya lahat ito. Nagulat ako nung sinabi niya sa SONA, mahiya naman kayo. O, bakit kayo? Dapat sila. Sinadya niyang linaglag ang mga kasama niya, dapat siya ang mahiya. Ilinaglag niya ang mga engineers at contractors para wag nang umabot sa kanya. Yun, kawawa yung mga, sabi nga sa inyo kawawa yung mga maliliit na isda. Ang malaking isda, dapat doon nakatutok. Na-divert ang usapan. Ngayon ang makakasuhan, ito na ho sinabi na ho sa video na may pinapakasuhan na ang ICI. Oo, may pangalan doon, yung dalawang senador. Ang siste, bakit sila? O bakit yung the big fish wala? Di ba? Yun ang gusto ng taong bayan Kawawa naman. Parang sila ang dapat binintang sa iba, mayroon pang nadamay, sila ligtas. Di ba? O bakit si Gutesa ngayon ang hinahanap nyo? Bakit hindi nyo paharapin yung the big fish? Oo. Orly Gutesa nasa kustudiya ng Philippine Marines ayon kay ex-Congressman Defensor. O, yun naman pala Bakit hinahanap nyo pa?
Saka madali na lang yan papuntahin kung may investigasyon pa. Ang tanong doon, kaya nyo bang papuntahin at humarap dyan si Balulong? Di umano mahagilap sa kanyang sariling bahay, nasa kustodiya raw pala ng Philippine Marines ang binansagang surprise witness sa flood control scandal na si Orly Gutesa. Yan po ay ayon kay dating Congressman Mike Defensor na siyang nagdala kay Gutesa noong Setyembre kay Senator Rodante Marcoleta. Nasa frontline na balitang yan si Mon Walles. Hawak at protektado na raw ng Philippine Marines ang nawawalang flood control witness na si Orly Gutesa. Sinabi yan ni dating anak kalusugan party list representative Mike Defensor sa programang Story Ko ng One News. Ayon kay Defensor, may mga umaaligid daw kay Gutesa matapos niyang humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong Setyembre. Nitong Lunes lang nang sabihin ni Senador Ping Lacson na hindi raw mahagilap si Gutesa sa kanyang registered address. Pinapangalagaan po ng mga kababayang nating sundalo ng mga marino, si Sergeant Gutesa nasa kanila po. Yun ang nakuha naming information from the family. Meron nang nahuli yung mga Marines na parang may umaaligid kay Sergeant Gutesa. Nahuli ng Marines yung taong yun, nasa record nila. Hindi ko alam kung papatayin siya, kung intel lang yun, kinigising siya. But there was this incident. Si Gutesa, ang retiradong marino na nagpakilalang dating security aide ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Siya ang nagbunyag na nag-deliver sila noon ng mali-malitang pera sa bahay ni Nako at ni dating House Speaker Martin Romualdez. Si Senador Rodante Marcoleta ang nagpalutang kay Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee. Sabi noon ni Marcoleta, lumapit sa kanya si Gutesa sa tulong ni Defensor. Pero napag-alaman ng Manila Regional Trial Court Branch 18 na peke ang pirma ng abogadong si Petchy Rose Espera sa affidavit ni Gutesa. Ayon sa korte, galing mismo kay Espera na hindi siya ang nagnotaryo sa affidavit ni Gutesa. Bagay na sinadya raw para linlangin ang mga nagsisiyasat ayon kay Congressman Terry Redon. Nako, ito na naman siya. Ay, meron naman ho, meron naman ho. Magagaling sila dyan. Para linlangin ng alin? Ang taong bayan? O para mabuking kayo ng taong bayan? Hindi ho peki yan. Yan ay matagal ng kalakaran. Maski nga ako, nagpapanotaryo ko sa attorney poste. Kung saan-saan lang, ino-honor naman. At hindi naman sinasabing peki. Ngayon lang kami nakarinig sa inyo dahil may counter kayo, sasabihin nyo peki, mali. Papuntahin nyo ngayon yung counter nung nagnotaryo at yung abogado. Sila magsasabi kung magkano binibigay niya kay attorney. Ganyan ho ang kalakaran ngayon. Pero mali yun ha. Dapat ang notaryo ay mismong abogado at harap ka sa abogado para inotaryo. Dapat ganon. Ito ho kayo naging kalakaran. Kaya naging practice, wala si attorney. At dahil wala si attorney, nagbibigay na lang di umano kay attorney. Para doon sa book. Kasi merong may book number. Tapos, ipa-file yan. Yung mga nanotaryo. Kung sasabihin yung peke, mali. At mahirap kasi pag kayo ang magsasalita, gusto yung pabilibin ng tao, hindi kayo umaabante dahil yung karakas nyo ay kilala ng taong bayan, wala kayong magawa, kundi pag sinabihan kayo ng taong bayan, di ba? Problema yan Yung mga ginagawa nyo na yan, na hahanapin nyo si Gutesa, tapos may umiikot pala sa bahay ni Gutesa. Yung palitawin nyo yung boss nyo. Ito ang tanong. Walang kaalam-alam ang mga Pilipino, yung air asset pala, na ipuslit na palabas. Ilang pang air asset ang ipupuslit kasi marami siyang air asset Pasok. Kumpirmadong wala na sa bansa ang ilang helicopter at private plane ni dating Congressman Zaldico. Live mula sa TV5 Media Center, namumuna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, kailan pa raw nakalabas ng bansa ang mga air asset ni Ko? Ako, Jiggy, Agosto at Setyembre pa lang ay wala na sa Pilipinas ito, tatlong air assets na ito na iniuugnay kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, ay lumipad ang dalawang Agusta Westland helicopter noong August 20 at September 11. At sa ngayon ay nandoon na yan sa Kota Kinabalu sa Malaysia. Habang ang isang aircraft naman, itong Gulfstream aircraft, ay nasa Singapore at umalis noong August 16 pa. Kabilang ang tatlong yan sa mga 11 air assets na nagkakahalaga ng mahigit 4 na bilyong piso na inuugnay sa mga kumpanyang pag-aari umano nitong si Zaldico. Kung matatandaan ay Setyembre nang inirekomenda ng NBI sa Anti-Money Laundering Council yung pag-freeze ng mga assets na ito. Sa ngayon ay kumakala pa ng impormasyon ng CAAP kung sino-sino nga ba ang sakay ng mga air assets ito nang lumabas ng Pilipinas. Pakinggan natin ang naging reaksyon ni Secretary Vince Dizon ng DPWH. As far as our record is concerned,
we are monitoring itong mga movement ng mga aeroplanong ito, pero hindi po kami sure kung meron ng freeze order ang AMLA. Wala pa po kaming natatanggap na freeze order dito sa CAAP. Ang kagandahan is kahit na wala SICAP sa bansa, dahil hindi na SICAP pwedeng i-deregister sa ating CAAP, hindi sila maibibenta. Yun naman ang importante. Yun naman pala. Gigi, bukas ay magkakaroon ng meeting itong si Secretary Dizon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI para nga sa pag-freeze itong mga air assets nito at yung tinatawag nating restitution o yung pagbabalik ng perang mga sangkot sa flood control scam sa Kaban ng Bayan. Gigi. At Gerard, sa ibang usapin, may sinumite na raw na listahan ng mga contractor at DPWH sa COMELEC. Ito ba yung mga nagbigay ng donasyon sa mga politiko ng eleksyon? Gigi, certification ito ng 27 contractors ng DPWH na umani nagbigay ng donasyon sa iba't ibang mga kandidato noong 2022 elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, ay maglalabas sila ng show cause order para pagpaliwanagin itong mga contractor na ito. Kabilang sa listahan na yan, Gigi, ang Center Reconstruction and Development Incorporated na pinamumunuan ni Lawrence Lubiano na umani nagbigay ng donasyon kay Senator Cheese Escudero. Dako, ito na ho yung mga nakapagtaka. Mga kaalyado lang ng Duterte o kaalyado ng ni BP Sara, panigurado ang lalabas na issue rito. Kasi di ba nagsalita nga si Senador Jinggoy na parang mamaya hanapin ko yung video. Tuloy muna natin Ilalim to. ng Omnibus Election Code ay bawal magbigay ng donasyon sa kampanya ng mga kandidato ang sino mang kumpanya na may kontrata sa pamahalaan. Pakinggan natin ang pahayag ni COMELEC Chairman George Garcia. Tapos po, na makasagot natin, yung 27 na yan, ay pasasagutin naman po natin. Yun naman po mga kandidato na nabigyan, tumanggap mula po doon sa 27 na kontratista. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Gigi. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa TV5 Media Center. Yan ang mga air asset, no? Nakapuslit. Mantakin nyo, ha. Sa galing ba naman ng mga pagtatago, sa galing ba naman ng mga pagkukunwari nila? Malamang merong kasabot yan. Hindi pa natin sure. Kasi bakit hindi na monitor? Yung mga bagay-bagay na yan. Yung sinasabi na patungkol sa COMELEC, merong dyan, merong sinabi si Senador Jinggoy dyan. Ano yun? Ako, Senator Bongo, De La Rosa, Padilla, Marcos, Escudero, Villanueva, Marcoleta, and Alan Peter. Si Senator Alan, yeah. I think Kaya naisip nila na baka sila pinasisibak dahil hindi sila pumirma o hindi sila sumang-ayon sa majority. Tama nga naman. Para masira yung linyada ng Duterte Black. Kasi mangyayari, kung halimbawa, ito na, nakuha na natin. Alam niyo bakit? Majority, may kuro-kuro, may ugong-ugong na papalitan yung Senate President. May kuro-kuro, ugong-ugong, hindi pa sigurado. Mawawala yung dalawa. Ipasisibak. Wala na. Mahina na ang tungkod ng minority para lumaban dito sa palitan itong Senate President na si Tutasen. Diba? Nagigets nyo? Kaya siguro sila lang naman ang hindi bumoto sa botohan kay Senator Soto. Diba? Ulitin natin, si Senator Marcoleta. Ulit. Ako, Senator Bongo, De La Rosa, Padilla, Marcos, Escudero, Villanueva, Marcoleta, and Alan Peter. Malakas ho. Kahit siyam sila, laban doon sa majority, malakas ang pwersa nitong mga to. Kaya siguro, pipilayan ng dalawang senador, wala na. Tapos ang usapan, tapos ang kwento, tapos na ang eksena. Ganun lang kasimple. Sinimplihan lang natin, Kaya galingan nyo rin yung pag-a-analyze nyo. Dahil itong mga ito, gagawa talaga ng hindi maganda para mapilay ang Duterte Black.
Oh, katunayan yan, may balita rin dito, ang tagal-tagal na panahon, si Tatay Digong ando na sa dahig, meron naman sila. Pati paimbestigahan daw muli ang war on candy. Ano ba naman ito? Talagang sobrang pamumuliti ka na at sobrang takot na takot sila na makabalik ang mga Duterte. Kahit anong gawin nyo, hindi nyo mapipigilan ang pag-upo ni BP Sara sa 2028. Punto na yan. So, kapag tumunog ang Remulla, kay positibo, kay negatibo, alam mo naman ang sa atin, publicity pa rin yan. Yes. At magre-resulta pa rin yan sa nalalapit na eleksyon sa 2028. Advantage. Na matulog yung apelyido mo. Tama ka. Either ikaw yon o kaapelyido mo lang. Di ba? Kaya ang sabi ni Ombudsman Remulla, uy, ganun ba? Imbestigahan na rin natin lahat ng mga may kasong kaugnayan sa war on drugs. No? Palayo tayo ng palayo. Nung panahon ng administrasyong Duterte, lahat yan kami nang mag-imbestiga sa ombudsman. Talaga naman, Wala ba sa planong linisin muna ang mga lumang records ng ombudsman? Pagalawin muna, no? Kasi maraming kasong bin-bin ngayon dyan Hindi, gusto nga niyang linisin. Ang linisin yung mga empleyado pagtatanggalin, di ba? Kaya 99 pa lang, 99 pa lang pinag-sumitin niya ng courtesy resignation. No? Bukod pa yun, yan yung matataas Meron pa mababa na nasa 200 data Ayun, tama ka. Sa kabuuan nata, 200 yan. Ano? Ewan ko kung magtatagumpay siya dyan, Jen. Sa pagpapa-courtesy resignation niya, kung may susunod. Kasi, lumilitaw na hindi naman pala yan, una-una, hindi naman pa pala applicable yung midnight appointment kung hindi ka ang presidente ng Pilipinas. Iba kasi ang estado ng ombudsman. Bukod na constitutional body. Yes, iba ito Gumagawa ng sariling rules. Bumabali ng isang rules. Kita nyo? Halatado sila, no? Ano magagawa ng isang lutang na opisyalis na ganyan kung lahat na lang ng saligang batas, konstitusyon ay babaliin at gagawa ng sariling kwento. Di ba? Wala. Kundi babagsak lahat. Papangit ang ekonomiya, masisira ang mga bagay-bagay. Ganoon. Walang midnight appointment dyan. Hindi ko, sana nabibriefing, ako naman ako naniniwala, hindi alam ng sekretary ni Ombudsman Boying ito Bilang isang matagal ng abogado, tinangad niya yan. Pero ako naman baka yung mga tao nakapalibot, magpaalaala man lang sana kay Ombudsman Boying. Oo nga, yung mga paggamit ng termino, no? Ayun, wala naman pala, no? Kaya ako, nasisisi ko lagi yung Miko Clavano Eto, dito tayo. Nasabi rito na merong mafia sa gobyerno. Sino nagsabi niyan? Mafia ng gobyerno. Kilala nyo naman. Ano ba ang patakbo ng mga mafia? Hindi pera, mangulambit ng pera. Idinasa ko na doon sa at least yung magkwento ng hindi maganda, kwentong kutsero, paniwalain ng tao, ganyan, magpaikot ang mafia. Kala natin sa ibang bansa lang, Ito sabi rito. Latest na binalita itong primetime news na hindi yung yung mga kailangan na imbestigahan ng ombudsman. Nagbigay na ng 5 pangalan. So, meron ng 5 pangalan. Yung isa doon sa mga pangalan doon sa 5 na sinasabi ng ICI ay tinumbok sa mga testimonya ni Gutesa. Meron ka ba bang hinihintay na iba na pangalan na sana ay kasama doon? Alam ko marami pa kaming follow-up question doon sa mga tanong ng mga posting natin. Mukhang sa akin yun Correct. Ayusin natin yung audio na sasapawan yung audio ni Congressman Mike. Yes. Baka meron tayong nakaabang for report tapos naka-on yung audio niya, sumasapaw. Si Dale yan Okay. Mike, malinaw na? Yes. Okay. Hindi, yun lang. Tanong ko, alam ko marami pa kaming follow-up question doon sa mga tanong ng mga bossing namin kayo na sa story call. Pero unahin ko na yun. May 5 pangalan na gustong isumitin ng ICI sa Office of the Ombudsman para masimulan na yung kanilang investigasyon. Okay ay makasuhan na sila. Alam ko na alam mo na kung ano yung mga pangalan na doon. Kasama na doon si dating Congressman Zaldico. Meron ka pa ba mga hinihintay na pangalan based doon sa mga naging testimonya ni Gutesa? Meron pa bang kulang for you na dapat talaga bigyan ng pansin? Actually, Joby, una sa lahat, siyempre ayoko naman pangunahan yung ICI at yung ginagawang investigasyon ng Blue Ribbon Committee kung ano yung nakikita nila mga dapat na imbestigahan. Pero ang siguro dapat, kasi naguguluhan din ng taong bayan dahil hindi nga transparent yung naging investigasyon ng Independent Commission on Infrastructure, kaya hindi rin maintindihan kung bakit ito lang yung mga pangalan, bakit kulang. Pagdating naman sa Blue Ribbon Committee, dahil matagal din nga humito, nagkaroon ng kaguluhan, para bang putol Hindi na alam yung dugtong doon sa mga nangyayari.
Kaya nga noon pa man, sinasabi na sana transparent yung naging proseso ng Independent Commission on Infrastructure at magtuloy-tuloy yung investigasyon ng Blue Ribbon Committee para makita talaga ng taong bayan kung ano tong mga issue, ano yung mga pruweba, ano yung mga nakikita. Kasi siyempre, ako naman, in fairness to dun sa mga pangalang binanggit ni Sergeant Contesa, nandyan si Eric Yap, nandyan si Saldico, nandyan si Speaker Martin Romualdez. May panahon din talaga na tingnan natin, ano ba talaga yung mga kaso laban sa kanila at totoo ba itong mga binabanggit. And tingin ko, naputol doon yung pagdudugtong-dugtong kung ano talaga yung legal na kaso na dapat ipataw sa kanila, sino ba ang mastermind, ano ba talaga to, totoo ba talaga to. Pangalawa, ang isang indikasyon sa akin kasi na napakalinaw, Joby, no? Yung naalala niyo yung sinabi ni Alcantara, binanggit din ata to ni Bernardo, parating lumalabas ang pangalan ni Mark Teksay at ni Paul Estrada. Nako. Ito yung sinasabing kanang kamay o mga aid ni Saldico na hindi lang nagbibigay ng pera pero tumatanggap ng pera. Ang linaw kasi noon, makikita natin kanino nang galing yung mga perang tinatanggap nila at para sa ang proyekto. Pagdating naman sa paglilikom ng pera, kanino nila dinadala yung pondong ito. So ito yung mga bagay na, yun ang akin nakikitang kulang. Dapat talaga makita talaga yung dalawang yun dahil iyan ang nakikitang susi doon sa kabuang problema natin. Ito, Jovi, hindi lang problema ng flood control. Ang nakikita ko rito, mafia na to ng gobyerno. Ayun. Yung isang buong sindikato na inaayos nila yung pondo ng kabuang gobyerno at talagang nagkakaroon ng nakawan. Yan So, na. maaaring makita natin yan sa Department of Health, makita natin yan sa TESDA. Importante itong dalawang taong to na malaman natin kung ano ang pera na kinukuha nila at saan nila dinadala. Okay, linawin ko lang, Mike. So yung dalawang sinasabi mong importante na dapat mag-zero in ang ICI at yung iba pang mga investigative bodies natin. Yung ibang sinabi mga names na nasa testimonya ni Gutesa, ina-expect mo rin ba sila na sooner or later ay makakasama sa mga pwedeng pakasuhan? Ang importante kasi para sa akin kung meron ako kunyari gagawa ng investigasyon or kasama ako sa gumagawa ng investigasyon, let's say sa Kongreso o sa Senado, na maitukoy talaga yung at masundan yung mga binanggit nilang statements. Di ba? For example, nauna si Bryce, nauna si Diskaya. No? Sinabi niya mga congressmen, ang dami ng mga pangalan na yon. Paano niya binibigay ang pera sa kanila, kakaroon sila ng hatian doon sa pondo ng kanilang mga proyekto. Ano-anong proyekto yun, saan nila dinala? At sino yung kausap nila ng mga opisyal ng Department of Public Works? Pagkatapos nagsalita naman si Bryce Hernandez, sila Alcantara, isang grupo rin yan. May mga binanggit silang pangalan. Ang maganda dyan, yung kay Yusek Bernardo rin, kasi kabuuan nasa taas na siya Undersecretary. At syempre, katulad ng binanggit ko, yung perang binabanggit doon sa paggalaw nila Saldico. Kasi sila Saldico hindi lang involved doon sa mismong proyekto. Doon pa lang sa pagpupunto ng proyekto, kasama na sila. So ito sa akin, Joby, ang mga critical na bagay na kailangan maiayos. Sana nga, kahit na wala pang kaswan, magkaroon ka talaga ng order kagad, ma-hold kung ano mang pera meron sila. Ma-hold ang kanilang pagbiyahe sa labas. Dahil nga ngayon, pinag-uusapan na, si Saldico na-filean na, pero yung air assets nakawala na. So ito yung mga sana hakbangin na maisagawa kaagad ng ating gobyerno. Kabuuan na, maging ICI, maging sa Senado, DOJ, at ICI, NBI, ibuo na nila talaga para pati AMLA, maisagawa yung karampatang aksyon para itong pondo na pera ng tao, buwis na binayaran ng taong bayan, maprotektahan naman. Last na isa lang. Pero dahil nga alam natin na may mga question pa tungkol sa testimonya ni Gutesa, Mike. Pero tingin mo ba hindi pwedeng mahabol yung mga gusto nating habulin kahit wala yung testimonya ni Gutesa? Wala bang pwedeng ibang mga tao na pwedeng tanungin dyan? Actually, Joey, napakaganda ng binanggit mo dahil kanina lamang nakita ko na yung statement ni Prosecutor Padulyon at ng Department of Justice kay Attorney Martinez na ang sinasabi nila, walang issue yung notaryo doon kay Gutesa. Ang importante, hindi ibig sabihin na may mali sa notaryo, hindi totoo yung kanyang sinasabi. So maganda yun na indikasyon mula sa gobyerno from the Prosecutor General kay Fatulyon at kay Attorney Martinez. Kaya kung masusundan kaagad yun, napakaganda yan. Kaya yung binabanggit mo dapat, di ba, makorroborate pa talaga. Imbestigahan pa nila, palalimin ang investigasyon na ginagawa. Makuha lang nila yung dalawang taong yun kasi ang worry ko, Joby, baka mapatay itong dalawang taong to. Si Paul Estrada at saka si Mark Teksay, sila ang may alam na buong sindikato, yung modus operandi ng mafia dyan sa ginagawa sa gobyerno. Pagka itong dalawang to napatay, baka matahimik na kung hindi si Saldico ang nakakalam, itong dalawang tao lamang. Binulgar na ni Mike Defensor Meron pa palang mga pangalan na hindi lumalabas. O yan, kung maabot ka sa video natin ito like and share hanggang sa muli. At balikan nyo yung video kagabi. Medyo hindi kayo nakapanood bye-bye.